Isang masustansyang araw po mga tugang kong kanayon. Ngayon po ay red munggo ang ating ulam na pag-uusapan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang simple pero napakasustansyang ulam na madalas natin kainin ngunit hindi natin batid ang benepisyo. Ito ay ang ginataang red munggo na may malunggay. Alam niyo ba na ang kombinasyong ito ay hindi lamang masarap at budget friendly, kundi punong-puno rin ng mahalagang nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Kaya, sama-sama nating tapusin ang video na ito na aking inihanda at na-research para sa inyo mga tugang. Dahil isa ito sa pinakamalusog at masustansyang ulam na pwede mong ihain sa inyong pamilya at mga anak kahit pa araw-arawin ninyo itong ulamin. Una sa lahat, ano po muna ang red munggo? Ang red munggo na ito na aking ulam na nasa video ay kabilang sa mung beans. Ito ay iba pa sa munggo na typically color green ang kulay ng buto, na karaniwang ginagawa na sprouted o pinapatubo muna bago lutuin. Ang buto ng red munggo ay mas bahagyang malaki kaysa sa green na munggo. Kumpara sa munggo na ginagawang toge na masarap igisa, ang red munggo naman ay masarap gataan at sahugan ng tinapa. At ngayon po mga tugang, isa-isahin po natin ang mga nutrisyong taglay na ibinibigay ng ating bidang ulam ngayon na ginataang red munggo beans. Unahin po natin sa protina. According sa aking research, ang munggo tulad ng red munggo ay mayaman at mahusay sa source ng plant-based protein. Ang protina ay mahalaga para sa pagbuo ng muscles, pag-repair ng tissues at nagpapalakas din ng ating immune system. Kaya para sa mga tugang natin dyan na mga health conscious na gustong bawasan o umiwas pagkain ng karne at pati na rin sa nagtitipid sa ulam, ang red munggo ay isang napakagandang alternatibong source ng protina. At siyempre, sa mga tugang natin na nagpapalaki ng katawan at muscle, sa mga mahilig mag-gym o mga bodybuilder, isama na ninyo sa inyong diet ang red munggo. Bagay na bagay ito sa inyo na kailangan ng protina. Mura na, plant-based protein pa. Ang susunod natin ay dietary fiber. Napakataas ng fiber content ng mga munggo. Well, we know na ang fiber ay tumutulong sa mas maayos na pagdumi kung kayo ay hirap sa pagdumi o may constipation at irregular ang pagdumi. Pagkontrol ng blood sugar kung hindi normal ang asukal ninyo sa dugo o kung kayo ay mayroong diabetes at nagpapababa ng kolesterol, kung kayo naman ay nagbabawas ng timbang o nagpapapayat. O diba ang fiber content ng inuulam nating red munggo beans na kinakain ay malaki pala ang tulong sa kalusugan, partikular na sa ating digestive health na tagawalis ng dumi-dumi o toxin sa tiyan at tagaalis ng bara sa ugat. Ang pangatlo ay iron. Ang munggo ay mayaman sa iron. Ang iron ay mahalaga para maiwasan ang anemia, mapabuti ang oxygen circulation sa dugo at maiwasan ang madaling pagkapagod. Kaya kung madalas kang mapagod, baka kailangan mo na lang mas maraming iron sa diet mo. Isa na ang red munggo sa dapat mong i-consider na kainin upang mapunan ang pangangailangan mo sa iron. Mura na, masustansya na, makakatipid ka pa kaysa bili ka ng bili ng iron supplements sa tindahan. At kung mayroon kang sariling tanim, ay hindi ka na bibili. Kaya tayo na magtanim. Pang-apat, ayon sa pag-aaral, ang mga munggo ay mayaman din sa folate o ang vitamin B9. Napakahalaga ng folate lalo sa mga nagbubuntis na ina, mga kababaihan, at lalo na sa mga kabataan na nasa growth stage pa lamang. At panglima,
may taglay na magnesium at potassium. Ang dalawang mineral na ito ay tumutulong sa pagkontrol ng blood pressure, maayos na pagtibok ng puso at proper muscle function. At dahil with combination of malunggay, pasadahan na rin natin ang mga benepisyo nito. Alam naman natin na ang dahon ng malunggay ay kilala bilang miracle tree. Sa science, ito ay tinatawag na Moringa oleifera. Narito ang ilan sa mga mahalagang nutrisyong taglay ng malunggay. Ang malunggay ay mataas sa vitamin A. Ang vitamin A ay mahalaga para sa malinaw na paningin, healthy skin, at nagpapalakas ng immune system. Kung gusto mong protektahan ang iyong mga mata, malaking tulong ang malunggay. May mataas na vitamin C na nakakatulong sa paglaban sa mga impeksyon, pagpapabilis ng wound healing, at pagpapalakas ng resistensya. Kapag pinagsama ang munggo at malunggay, magiging doble ang immune boosting effect nito. Mayroon ding calcium. According sa pag-aaral, mas mataas pa minsan ang calcium ng malunggay kumpara sa gatas. Nakakatulong ito sa pagpapatibay ng buto, healthy teeth, at pag-iwas sa osteoporosis. Tulad ng mga munggo, ang malunggay ay may iron din. Mas lalo nitong pinapalakas ang produksyon ng ating dugo. Mayroon ding antioxidants. Ang malunggay ay may antioxidants na tumutulong sa paglaban sa free radicals, nagpapabagal ng pagtanda ng cells at tumutulong sa pag-iwas sa chronic diseases. At syempre, dahil ginataan ang luto ng munggo, isama na rin natin ang benepisyo ng gata. Marahil marami sa atin dyan ang nag-aalala sa taba na matatagpuan sa gata, pero alamin natin ang katotohanan. Ayon sa nutritional studies, ang coconut milk or kakang gata ay may medium chain triglycerides o MCTs. Ibig sabihin, ito ay mabilis i-convert into energy ng katawan, nakakatulong sa brain function at nakapagbibigay ng mas matagal na kabusugan. Ang kakang gata ay isang energy booster dahil ito ay nagtataglay ng healthy fats, kung kaya't ang ginataang munggo ay nagbibigay ng sustained energy. According pa din sa mga pag-aaral, ang kakang gata ay may antimicrobial properties dahil ang nyug ay may natural compounds na tumutulong laban sa ilang uri ng bakterya at viruses. Ngayon, dahil mayroon tayong 3-in-1 na uri ng lutong ulam na kapag pinagsama ang red munggo, malunggay at gata, ang lahat ng ito ay nagiging isang nutrient-dense meal na may kumpletong protina na mula sa munggo plus vitamins A at C na mula naman sa malunggay plus minerals at healthy fats na mula sa kakang gata. Maganda para sa mga estudyante for brain food, mga nagtatrabaho for energy, mga matatanda for bone support at mga bata for growth and development. At higit sa lahat, ang mga ito ay isang budget-friendly na superfood. Hindi kailangang mahal ang pagkain para maging healthy. Sa simpleng sangkap, nakakakuha ka na ng iron, calcium, fiber, protein at healthy fats. Pero dapat nating tandaan, bagamat healthy ito according sa mga health expert, dapat pa rin daw moderate ang dami ng gata. Kung dati ka nang may high cholesterol, bantayan ang asin kung may high blood pressure ka at siguraduhin maayos ang pagkakaluto para madaling matunaw ng ating digestive system. Mga tuwang kong kanayon, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share para sa mas marami pang healthy content tulad nito. Maraming salamat po mga tugang, hanggang sa sunod nating healthy ulam na pag-uusapan.